In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the division of Abijah, and he had a wife of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. They were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. Now, while he was serving as priest before God, when his division was on duty, according to the custom of the priesthood, it fell to him by lot to enter the temple of the Lord and burn incense. The whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. And there appeared to him an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense. Zechariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. But the angel said, "Do not be afraid, Zechariah, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great before the Lord, and he shall drink no wine, nor strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. He will turn many of the sons of Israel to the Lord their God, and he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared." How shall I know this? For I am an old man, and my wife is advanced in years. I am Gabriel, who stand in the presence of God, and I was sent to speak to you, and to bring you this good news. Behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things come to pass, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time. The people were waiting for Zechariah, and they wondered at his delay in the temple. When he came out, he could not speak to them, and they perceived that he had seen a vision in the temple. And he made signs to them and remained dumb. When his time of service was ended, he went to his home. After these days, his wife Elizabeth conceived. And for 5 months she hid herself, saying, "Thus the Lord has done to me in the days when he looked on me, to take away my reproach among men." Magandang gabi sa ating lahat. Ngayon po ay December 18, 2025. Ikatlong gabi po ng ating simbang gabi. At inaanyayaan ko po kayong lahat at manalangin po tayo. Our most and gracious Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa blessing na aming natanggap sa maghapon. Salamat po at ikaw po gumabay at nagbigay po ng kalakasan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po ngayong gabi, Panginoon. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng pagkakataon para dito sa gabing ito ay gaganapin po namin ang pangatlong gabi ng aming simbang gabi. Ikaw po ang gumabay sa amin, bigyan mo po kami ng kalakasan para dinggin ang iyong mga salita. Ikaw po mag-bless ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po mag-guide at ikaw po ang kasama namin sa gabing ito. Bless mo po kami lahat, Jesus, at ikaw po ang manguna ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot na langit sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi
na matatagpuan sa Lucas chapter 1 verse 5 to 25 na pinamagatang ang palatandaan ng kapangyarihan ng Diyos. Pag ganitong Kapaskuhan, mas kilala natin ang mga popular na karakter ng Pasko. Sila Mary, Joseph, Haring Herodes, at mga pastol at mga pantas. Subalit, may mga tauhan na bahagi din ng Kapaskuhan na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. At ito ay mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Si Maria at Elizabeth ay magpinsan at auntie, kaya't si Juan at Jesus ay marahil ay second cousin. Nauna si Juan na isinilang upang ipaghanda ang lalakaran ni Jesus. Ang sabi ng teksto, ang mag-asawang ito parehong kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Si Zacarias ay isang saserdote at patuloy na naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Subalit, binigyan diin ng mga talata at sila'y walang anak dahil baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ngayon ay alamin natin kung paano tinugon ng Diyos ang kanilang dalangin. Una, sila'y patuloy na naglilingkod. Sa kabila ng di pagtugon ng Panginoon sa kanilang dalangin, kung minsan tayong mga naglilingkod sa Panginoon ay gumagawa tayo dahil umihingi tayo palagi ng kapalit at doon sa paghingi natin na yun nandoon din ang palagi nating paghihintay. Kaya naman, nandito din ang ating mga kainipan at kapag wala pa at nainip ka na, tinitigilan mo na. Ito, mga brothers and sisters, mababasa natin na patuloy silang naglilingkod. Si Elizabeth ay patuloy na kalugod-lugod sa Panginoon at si Zacarias ay patuloy na naglilingkod sa templo bilang saserdote. Marahil wala silang sawang nananalangin sa isang araw ay tugunin ng Diyos na sila'y magkaanak. Sa isang kahiyan sa kanilang kapanahunan na isang baog ang isang sumpa o di pinagpala. Marahil laman sila ng usap-usapan ng mga taong kanilang nasasakupan. Bilang mga lingkod ng Diyos, marahil di sila umaasa na magkakaanak padahil sila ay matanda na. Subalit sila ay patuloy at walang sawang naglilingkod. Ito ang hamon o challenge. Ano ang mga dahilan natin ngayon na gusto nating tugunin ng Panginoon tulad ng mag-asawang ito na matagal na naghihintay na sila ay magkaanak? Marahil, ang ilan sa atin ay may dahilan din tulad ng mga halimbawa. Matanggap sa trabaho, makatapos sa pag-aaral, gumaling sa ating karamdaman, guminhawa ang buhay, makapag-asawa o magkaroon ng kasintahan, makakikilala ang mahal sa buhay, makabili ng lupa at iba pang mga bagay. Ang lahat ng ito alam ng Diyos at Kanyang narinig ang ating mga dalangin. Maaring hindi pa ngayon pero darating ang isang araw na tutugunin niya ang mga ito sa Kanyang kapanahunan. Tayo ba'y nagpapatuloy na naglilingkod sa kabila na di pagtugon ng Diyos? Kung minsan sa hindi pagtugon ng Diyos, nanlalamig tayo, tinatamad tayo, umihinto na tayo sa paglilingkod. Minsan naman, di tayo maasa na ito ay tutugunin ng Diyos. Tatlong bagay lamang ang sagot ng Diyos, hindi o oo at maghintay. Hindi dahil ito'y nakakasama sa atin. Oo,
dahil ito'y ating kailangan at ang kailangan sa gusto, ang gusto ng layaw ng ating katawan, kaya minsan di ito tinutugon. Maghintay, hindi pa napapanahon o di pa ready. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, di sila tumigil sa paglilingkod sa kabila ng di pagtugon ng Diyos sa kanilang hinihiling na magkaanak. Ang pagtugon ng Diyos ay sa iyong panalangin. Sabi ng talata na minsang naatasan ni si Zacarias na magsindi ng ansenso sa templo. Nagpakita sa kanya ang anghel na sinabing maglilihi si Elizabeth. Subalit di siya naniwala at dahil dito siya ay nabingi at di na nakapagsalita. May tatlong bagay na itinuturo ng mga talatang ito. Ang walang imposible sa Diyos, bagamat si Elizabeth ay baog at matanda na pwede pa rin siyang magdalang tao at magkaanak. Walang imposible sa Diyos. Na narinig ng Diyos ang lahat ng ating pandalangin. Tutugon siya sa kanyang kapanahunan, hindi sa ating panahon. God's timing is a perfect time. Nakakahindi ang Diyos, higit sa lahat, sa mga anak niya na tapat na naglilingkod tulad ng mag-asawang ito. Ano ang mga bagay at dahilan sa buhay mo ngayon? Alam ko brothers and sisters, napakarami nating nilalapit para sa Panginoon. Pero magtiwala ka lang palagi sa Kanya, naway wag nating itong sukuan. Dahil ang isang palatandaan ng kapangyarihan ng Diyos ay ang tugunin niya ang iyong panalangin. At daing nakita mo naman natin na tinupad ng Diyos ang kanilang panalangin. At ito ay sa katauhan ni Juan Bautista na naging propeta na tagapaghanda sa daraanan ni Jesus. Ang panalangin ng mga taong matuwid ay tinutugon ng Diyos. Ang kahilingang ito sa panalangin ang pinakamainam na matatanggap natin. Hindi ordinaryong tao ang ibinigay ng anak sa kanila, kundi isang propeta tulad ni Juan Bautista. Amen. Palatandaan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya mong tanggapin at mahalin ang iyong kapwa. Sabi nga po sa isang talata, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umusig sa inyo. Matthew 5:44. Ang kapaskuhan ay sumisimbolo ng pagmamahalan at pagbibigayan. At ito din ang simbolo na isinilang ang magliligtas sa ating mga tao at tutubos sa ating mga kasalanan. Kaya naman huwag po tayong magsawang magmahal, huwag tayong magsawa sa paglilingkod na ginawa sa natin sa Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang ating atensyon, walang maggagawa natin maayos ang ating paglilingkod. Ang pagtatapos, nawa ngayong darating na Kapaskuhan, o di man Pasko natin, ang palatandaan na ito sa kabila ng di pagtugon sa panalangin ay nagpapatuloy pa rin tayo dahil ang paghihintay ay nandun lagi ang pagtugon ng Diyos. Amen.
Amen.